Ayan, isang magandang umaga mga kagulay at andito ako sa may taniman na ampalaya. At balik kahapon mga kagulay na tudlingan na to. Ayan, so ginagawa ko ngayon, ito nagagawa ko ng sangka dahil mamayang hapon ay tatransplant na po yung ampalaya na punla. At kung makikita nyo meron po siyang sangka sa gitna. So bali ang gagawin namin dito ay didiligan. At itong sangka na to ay gagamitin namin para hindi kami masyadong mahirapan sa pag-iigib. So kabiyakan po yan, sa gitna po yan na nilagyan ng sangka para sa ganun po pumento ng tubig at saka dito kami mag-iigib ngayon. Mayang hapon, ganun po yung aming gagawin at gagawin ko lang muna dito, papalakan ko lang itong mga sangka na to. Bali maga tayo nagsimula dito, alas 3 ng umaga. So bali meron din ako pinalahan doon sa may dulo. Paanda rin na lang po yung makina, yung naka-istila po dyan. At kung mapapansin nyo may pilapil sa gitna para sa ganun di mahirap magpatubig. Kasi kung diretsuhan kasi ito na mahaba, medyo matagal siyang tubigan, baka mababad yung ating ampalaya kung sakaling magtubig na tayo. So bali 1 week tong didiligan, tuwing hapon po ang dilig at mag-start nga po ito mamaya. Pagkalipat tanim ay susundan na po agad ito ng dilig. At kapag nagdahon na po siya ng panibago at saka po siya tutubigan na gamit ang mismo kanyang tudling. So bali kasi unang araw timba-timba po ang gagawin pong pagdidilig dito. Ayan, so ayan po yung nilagay na rin po namin marker kahapon. Ayan, may dahon ng nyug. Ayan, so yun po yung tatayuan ng poste. At ayun, pagitan isa po yan. So bali ang pagitan ng ampalaya ay ito at ito. So bali itong gitna na to wala yan. So air flat kasi ginamit, pero ang sukat niya mga kagulay ay 9 feet. Dito mga kagulay, ang ginagawa ko naman ngayon dito nung natapos ako magpala at linisin itong mga sangka ay nagbubutas ako ng tatamnan ng ampalaya. So bali ito yung ginagawa ko ngayon. Ayan, mga kagulay, sa pagitan ng poste. Ayan, so ito po yung marker ng poste. At ayun po. Ayan, napita natin para makita nyo. Ayan, so sa pagitan po ng poste, tatlong puno po ng ampalaya yung aming tinatanim. Ayan, sa pagitan ng poste mga kagulay, 9 feet po yan at 9 feet din po itong pagitan ng ampalaya o yung mismong tudling. At magtatanim kami bali mamayang alas 3 pa ng hapon para hindi mabigla sa init yung ating punlang ampalaya. Tulad niya ngayon, kita nyo naman ang linis ng kalangitan. Mas maganda talaga sa hapon yung pagtatanim. At yun nga mga kagulay, ito na po yung punlaan nating ampalaya na itatransplant ngayong araw. Bali ang kukuhanin namin dyan mga kagulay, yung mga puno niya ay nakaunat na. So bali yung mga nakasyete ay may iwan pa. Dito na nga mga kagulay yung aktual na pagdidilig. So bali yung mga nagtatanim nga ng ampalaya ay nauna nang natapos dahil medyo na-delay kami ng pagpapaandar ng makina dahil medyo nagka-problema dahil hindi namin mapag-ahon yung tubig. So kaya natapos na itong taniman, buti na lang malamig na at medyo papadilim na nga yung panahon. Kaya hindi siya masyadong nainitan. Yun naman dapat ang gawin natin talaga sa mga bagong tanim. Dapat hapon siya tinatanim at malamig na ang panahon. At kung sakali man magkaroon ng problema sa pagpapatubig ay hindi siya malalaga o magkakaroon ng paglalanta. At dito nga mga kagulay, ito yung sangkang aking pinalahan at dito nila dinidilig sa mga nailagay na punlang ampalaya. So makikita nyo may mga marker. At dito nga mga kagulay, maghihintay kami ng 1 week at puro dilig po yung aming gagawin dito. At pasensya na rin po at hindi ko na rin naipakita kung paano namin ito tinanim, pero basic na basic lang naman po magtanim ng ampalaya. So kailangan lang talaga na sundan ng dilig kung sakali man na mainit kayong magtatanim. Kaya yun, kung makikita nyo mga kagulay, yung pagdidilig ay pinapaikutan ito para hindi makutkot yung kanyang ugat. At kagandahan nito mga kagulay, pagka sa unang dilig at tinimba-timba ay dito ay lumalapat na maganda yung lupa at hindi magkakaroon ng singaw.